Hanggang ngayon, patuloy na pinag-uusapan ng mga mamamayang Pilipino ang katatapos lang na 2025 midterm elections. Marami sa kanila ang nagsasabi na ang tanging solusyon sa mga pagdududa hinggil sa kredibilidad ng resulta ay ang pagkakaroon ng manual voting upang tiyakin ang tamang bilang at transparency ng halalan. Si Prince Tripoli sa report. Ilang araw na ang nakakalipas mula nang pumili ang sambay ng Pilipino na mga lider na magiging susunod na tagapamuno ng bansa sa 2025 midterm elections. Ngunit, sa kabila ng mga pagkapanalo ng mga kandidato, marami pa rin sa mga botante ang naglalabas ng kanilang mga saloobin ukol sa kredibilidad ng resulta ng botohan. Isa sa mga pangunahing isyu na kanilang itinatampok ay ang umano'y palpak na automated counting machines na ginamit sa halalan. Ayon sa ilang botante, may mga nakaranas sila ng mga technical na problema sa mga machines at nakaramdam sila ng pag-aalinlangan sa tumpak na bilang ng mga boto. Sa mga isinagawang panayam, partikular na itinuligsa ng mga botante ang hindi kapani-paniwala mga resulta na sa tingin nila ay hindi tugma sa mga senatorial candidates na kanilang inaasahan at sinusuportahan. Naniniwala silang may mga kandidato na hindi naman aktibong nagkampanya o hindi tumanggap ng malakas na suporta mula sa mga tao, ngunit nakapasok sa Magic 12 sa kabila ng mga survey na hindi pabor sa kanila. Para kay Aling Bengbeng, isang botante mula sa Visayas, hindi siya kontento sa resulta ng botohan, partikular na sa mga senador. Anya, malinaw na ang Duterte senatorial slate ay nararapat na manguna, kaya't nakapagbibigay ito sa kanya ng matinding duda. Ako hindi ako kontento kasi may mga problema sa mga senador na lumabas ngayon. Hindi ako naniniwala. Kasi parang 'di ba, Luzon, Visayas sigurado na 'yan eh. Duterte talaga 'yan. Oh, Visayas, Mindanao, siyempre Luzon din meron 'yan. Oh, so parang nakakagulat lang. Ang tanong ni Aling Bengbeng ay simple. Bakit hindi tumugma ang resulta sa aktwal na damdamin ng mga botante? Sa kanyang pananaw, malinaw ang pagsuporta ng mga tao sa Duterte senatorial slate, kaya't hindi siya maintindihan kung bakit hindi ito nakatanggap ng tamang representasyon sa halalan. Si Kuya Arnold naman, isa ring botante, ay nagsabi na sa kanyang paniniwala ang buong bansa mula sa Luzon hanggang Mindanao ay suportado ang mga kandidato ni Duterte. Ngunit sa kabila nito, hindi rin siya makapaniwala sa naging resulta. Tinanggap na lang niya ito, subalit hindi pa rin siya sigurado sa mga nangyaring kaganapan. Siyempre hindi. Kasi ang talaga, Duterte. Kasi kahit saan ka mag-ikot sa buong Pilipinas, Duterte sinisigaw ng tao. Siyempre, Duterte, taga Mindanao tayo eh. Siyempre yung mga binoto ko, straight Duterte talaga. Si Kuya Jeff, isa pang botante, ay tumutok din sa isyu ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga kandidato. Ayon sa kanya, hindi siya makapaniwala na 3 lang sa 10 inendorso ng dating Pangulong Duterte ang nakapasok sa Magic 12. Yun lang din po, talagang hindi ko rin maintindihan bakit 3 lang ang nakapasok. Endorsement naman lahat yun, di ba? Straight dapat. Pero hindi nakapasok lahat sa 10. Dahil dito, muling itinutok ng mga botante ang kanilang panawagan, ang pagkakaroon ng manual recount. Ayon sa kanila, ito ay isang hakbang upang matiyak ang transparency at integridad ng halalan. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng mano-manong bilang, maiiwasan ang mga teknikal na isyu at magiging mas malinaw ang tunay na resulta ng botohan. Yes, pabor na pabor. Manual Recount. Manual recount talaga. Para malaman kung ano yung totoo talaga. Hindi ako kumbinsido talaga. Hindi. Dapat recount dapat. Kasi mahirap paniwalaan eh. Ang panawagan nila ay naglalayong tiyakin na ang bawat boto ng mamamayan ay nasusuri at naibibilang ng tama. Kasama ang mga lokal na lider at mga eksperto, umaasa sila na mapagbibigyan ang kanilang hiling na recount para sa isang mas transparent at patas na eleksyon. Yun na nga. Ganun na nga dapat. Kung mas maganda kung magkaroon ng recount. Mano-mano. Ang mga botanteng ito ay hindi lamang umaasa ng isang makatarungan at tapat na proseso ng halalan, kundi naglalayon din silang makabuo ng isang sistema na nagbibigay respeto sa bawat botante at nagpapakita ng tunay na resulta ng kanilang pinili.
Sa kabila ng mga katanungan at alalahanin, nananatili silang nagmamasid at nagmumulat. Umaasa na ang kanilang mga panawagan ay matutugunan sa mga darating na araw. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.